Paano mo ididiin ang tao na wala kang ebidensya? So, anong sinasabi? Pero ikaw, nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo, talagang nangako may from the ebidensya start yun eh. na May testigo tayo. hahanapin mo yung May mga testigo yun, tayo diba? doon na tumatayo, tumitindig, at hindi umaatras. So at dito, hindi nagtatago. yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Sana bumalik si Gutesa. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Yun pa lang eh. Sana mayroon pa ibang sumipot. What about, kunyari, lifestyles? Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang nakaw talaga lahat yan. Dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista At yan. freeze pa nga. Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. So you're saying that he got all of that before... Pero ako, hindi ako natutuwa sa kanya. Pero kanino ba yan sa Solicitor General ba nakaatang yan, yung mga lifestyle halimbawa? Hindi, dito yan. Kasi Oo, ikaw kaya- pina-open mo na yung SALN, Oo, di ba? oo, oo. So bakit hindi nasimulan man lang doon? Na ito lang ang kita mo Congressman. Hindi, meron na kaming ginagawa dyan. Kaya lang, Lucy, wala, alam ko na inip na ang taong bayan, pero deliberate tayo rito. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kailangan dito, pinag-isipan mo ang bawat hakbang para kung kukunin mo, makuha mo talaga. Baka mamaya padalos-dalos ka, madapa ka dyan, eh hindi mo naman makuha yung gusto mo. Is that you were appointed by the President to provide cover for him and for those close to him? I think na ano naman yan. It's a natural way to think for the political enemies or those who doubt the sincerity of the President. Pero ang tingin ko naman, nilagay niya ako dito kasi nakita niya yung problema. Alam niya yung aking kapasidad na ayusin ang mga problema ng bayan. Wala na akong pakialam sa politika. No, but the fact that you're in government and you're an appointee But of the President... I am an appointee of the President, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo akong pag-isipan ng ganyan, hindi ko gagawin yun. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan may kaso na dati final niya si Senator Trillanes eh. Hawak ko na yan a year ago. I mean, final niya na sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles niyan, sa Prosecutor General, na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap eh. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko nandiyan unang inatupag yan. Dahil Kasi yun ang unang dahil sa lumabas flood na control first issue. movement. So wala pa bang nakikitang ebidensya? Doon sa mga Wala pang direct lumalabas. testimonies, Wala pa. halimbawa? Wala pa talagang... Well, yung driver na naghatid ng basura, hindi ba testimony yun na direct? nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun na kasama, nawala. Hindi sumipot sa DOJ. At yun nga yung naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Kailangan natin na mas talagang makikipag-usap ng mata sa mata. Kasi ito mailap masyado. Tsaka yung binasa niya, kababasa niya lang na kanyang sinumpaang salaysay. Tapos pagkatapos nun, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay, ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng witness protection program. Pero yun ang kanya sinabi na dahilan kung bakit siya na ron humaharap para raw magkaroon siya ng witness protection. Okay. So anong basa mo ron? Dinikta sa kanya yon, binigay sa kanya yon. Pinapirmahan sa kanya yon, hindi niya nababasa yun. Nino? Kung sino man, nag-ooperate. May operator. Well, si Senator Marcoleta ang nagdala sa kanya nun eh. So, pero may nagsabi sa akin na meron pang iba. Isa ng operator na dati within the Malacanang circle and within the political circle. Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico. Oo, Na alam ang ko. feeling ng lahat, ay wala na. Natapos na ang Senate Blue Ribbon hearing. Sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin eh. First of all, alam mo, hindi na talakay sa mga balita yung nangyari na physical challenge mo, yung health challenge mo. Ano ba nangyari sa'yo nun? Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ko, nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako,
ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ay ginamot rin ako. Ako ay sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor dito sa St. Luke's BGC Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Oo, you look good. Thank you. Actually. Ano ba mga symptoms mo nun na... Ano yun, nahihilo, medyo matamlay, tapos nagdudugo ilong ko doon. Nosebleed? Lagi nagdo-nosebleed, tapos ay tumigil. Kasi nga, ang dugo ko pala may problema na. Talaga. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse to think of it that way. Kasi nga, ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night. Mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman yon nabigay sa'yo. Diretso lang. Just live by the day. But did you ever think at that moment that you had a role to play, that you had not been playing to the best that you could? Hindi naman, wala naman. Siguro meron talaga sa akin na marahil may iba pa akong gagawin sa mundo. Kaya tuloy-tuloy ang aking paggaling. Pero maraming hamon. Pagkatapos ng lahat ng treatment, meron pa rin mga problema. Yeah. Pero hindi, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Siguro meron pa ako ibang gagawin, kaya ganon. Obvious ba? Ito na nga, mukhang ito na ang gagawin mo. Mabigat to, ha? Mabigat to, Ombudsman Boying. How are you viewing it? It's a day to think. Dapat dito araw-araw papasok ka at haharapin mo yung mga problema. Araw-araw gagawa ka ng desisyon at araw-araw lalagyan mo ng direksyon ang pag-resolve ng mga issue na nasa harap mo. Ganoon lang yun. Yung pagpasok mo sa araw-araw, that's half the victory already. You show up and something will be done. Yun ang philosophy ko talaga nung araw pa. What's the other half? Ganado akong pumasok na nung araw pa, kahit nung high school pa kami, ganado akong pumasok dahil nga meron talaga mangyayari. Yun ang ating iniisip. Ano yung other half? Yeah. Yung pagtsatsaga mo na lang, tsatsagain mo lahat ng problema. Aalamin mo ang detalye, aalamin mo yung direksyon, at gagawa ka ng desisyon. Okay, how much of what you do is influenced by the politics? Kasi, alam mo, ang tingin sa'yo ng marami ngayon, you're a political appointment. More than anything else, you were, the perception at least, is that you were appointed by the President to provide cover for him and for those close to him. I think na naman yan. It's a natural way to think for the political enemies or those who doubt the sincerity of the President. Pero ang tingin ko naman, nilagay niya ako dito kasi nakita niya yung problema. Alam niya yung aking kapasidad na ayusin ang mga problema ng bayan. Actually, marami nga nagsasabi na, mahusay ka. There's no question about it. At nakita ng lahat yung kahusayan mo kasi you were even, nanguna ka nga sa closure ng ABS-CBN, which nobody thought would ever happen. But you spearheaded it, Ombudsman Boying. But now, you're on the other side of the fence, which is also why people tend to think na may pagka-chameleon ka politically. I wouldn't agree with the fact, with your statement that I was on the other side of the fence. I've always been a nationalist, and pure and simple nationalist. I think that's the way to describe what I believe in, what I think, my love for country. I think that's the most important. So being a chameleon has always been my way of life, and that's even in my write-up in the Blue Book when we graduated from high school. Really? I was already I described as a chameleon. Ganun na talaga. By whom? By the person who wrote the simple paragraph about me to describe me. So, ganun ka na kahit na nung high school? Kasi flexible ako. I can be the basketball player, I can be the class president, I can be the playwright or the songwriter. I can be anything. Sure you can. If I put my heart to it, I do it, yeah. The problem is people tend to think nga that for chameleons, they go where it's convenient and they go where their interests will go with them. Well, hindi naman.
Ang sa akin lang kasi is the flexibility given to me, the talents that I possess or the training that I got. Just put me in this role that I can put to use most of the training I got in my life. Bale, ang sinasabi ko rito, parang napaghandaan ko itong trabahong ito. From Secretary of Justice hanggang dito, tila ba yung buong buhay ko, paghahanda yan para sa mga ginagawa ko ngayon. I can say that with a straight face. Alam ko talaga yan. Of course, we also know that you come from a dynasty. Okay? Well, I'm the second generation. Yes. And your father was a, well, quote-unquote, crony. Of, No, he was never a crony. Ferdinand He was Sr. never a crony. Ano siya? He was a political leader, but he was never a crony. He was never in the circle. He was the leader, the local leader that he was. And he was a visionary. He transformed Cavite, I can say that. Okay, right now, in the midst of the ongoing flood control project anomaly, na napakabigat. And nung nagsimula ito, Ombudsman, ang focus ng lahat ay yung House Speaker kasi yung si Congressman Zaldico, Chair of the Appropriations Committee, appointee niya, no? Sabihin na natin. Siya pumili nun. Yes. Siya pumili ng chairman ng appropriations. Yes. Oh. And to this day, ang perception ay silang dalawa talaga ang promotor ng lahat ng ito. You agree with that? Ano yan eh? If there's a mistake of omission or sabihin natin omission, ito na yon. It's the worst that ever happened. What omission was that? Hindi kailangan niyang panindigan yung kanyang pagpili kay Zaldico. Ayun na nakikita ko. Kasi kung liability lang, kailangan dalhin talaga yung ebidensya. Mahirap magdemanda na walang ebidensya, Lucci. Yan ang justice natin. Para sampa ka ng demanda kahit kaninong tao, ebidensya hinahanap ko. Yun naman ang tema namin kahit sa DOJ. Hindi kami nagpa-file ng kaso pag walang ebidensya. Yun lang sinasabi ko sa mga tao na talagang sobrang galit. Huwag kayong magagalit. Gawin nyo yung trabaho nyo maghanap ng ebidensya. Yung galit, masisira lang ang diskarte nyo dyan. Huwag kayong magagalit. So wala pa bang nakikitang ebidensya doon sa mga Wala pang lumalabas. testimonies? Wala pa. Halimbawa? Wala pa talagang... Well, yung driver na naghatid ng basura, hindi ba testimony yun na direct? nawawala nga yung... Hindi driver yun. Yung taong yun na kasama, nawala. Hindi sumipot sa DOJ. At yun nga yung naging problema. Sabi niya, gusto niya magpa-witness protection program. Nung tinanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumisipot ulit. So hindi ka naniniwala? Parang may kalabuan. Kailangan natin na mas talagang makikipag-usap ng mata sa mata. Kasi ito, mailap masyado. Tsaka, yung binasa niya, kababasa niya lang na kanyang sinumpaang salaysay. Tapos, pagkatapos nun, nung tinanong siya tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay, ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng witness protection program. Pero yun ang kanyang sinabi, na dahilan kung bakit siya na ron humaharap para raw magkaroon siya ng witness protection. Okay. So, anong basa mo ron? Dinikta sa kanya yon, binigay sa kanya yon? Pinapirmahan sa kanya yon, hindi niya nababasa yun. Nino? Kung sino man, nag-ooperate. May operator. Well, si Senator Marcoleta ang nagdala sa kanya nun eh. No, pero may nagsabi sa akin na meron pang iba. Isa ng operator na dati within the Malacanang circle and within the political circle. Okay. So, hindi ka naniniwala doon, in effect, and you're not going to pursue him anymore? Sana sumipot siya eh. I have too much to do, Lucci. Kung dyan ako pagdidiskitahan ko, baka maubos ang oras natin sa kakahabol ng ibang tao pa. Marami tayong kailangang habulin. Hindi lang yan ang ating interes. Kasi nga, meron naman siyang handler. Idalhin na lang sa atin ulit. Para makausap natin, di ba? Pero kasi dyan nakatuon ang publiko ngayon eh. Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico. Alam ko. Ang feeling ng lahat, ay wala na. Natapos na ang Senate Blue Ribbon hearing. Sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso and sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin eh. Paano mo ididiin ng tao na wala kang ebidensya? So, anong sinasabi? Pero ikaw, nung nasa Justice Department ka, pati yung mga missing sabongeros, nagawan mo talagang nangako may from the ebidensya start yun eh. na May testigo tayo. hahanapin mo yung May mga testigo yun, tayo diba? doon na tumatayo, tumitindig, at hindi umaatras. So, at dito, hindi nagtatago. yeah, I know, but dito, ang sinasabi mo, wala. Sana bumalik si Gutesa. Bumalik siya. At patutuhanan niya yung sinabi niya. Yun pa lang eh. Sana mayroon pa ibang sumipot. What about, kunyari, lifestyles? Kunyari, si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang
ninakaw talaga lahat yan. Ang dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista At yan. na-freeze pa nga. Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. So you're saying that he got all of that before... Pero ako, hindi ako natutuwa sa kanya. Hindi ako natutuwa sa kanya kasi nga, nakasama ko yan eh. Magkasama kami sa Kongreso eh. Pero, nung ako lumipat na sa Justice, hindi ko na sila nakita. Ang alam ko lang, siya lang kasama ni Speaker. Pero hindi na kami nag-usap ulit o hindi na kami nagkasama sa kahit anong bagay. Maliban sa, meron siyang pangingialam sa ibang mga kontrata na hindi ko nagugustuhan. At sinasabi ko talaga yun. Pero kanino ba yung sa Solicitor General ba nakaatang yan, yung mga lifestyle halimbawa? Hindi, dito yan. Kasi Oo, ikaw nga, kaya- pina-open mo na yung SALN, Oo, di ba? oo, oo. So bakit hindi nasimulan man lang doon? Na ito lang ang kita mo eh, Congressman. Hindi, meron na di ba? meron na kaming ginagawa dyan. Kaya lang, Lucy, alam ko na inip ng taong bayan, pero deliberate tayo rito. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kailangan dito, pinag-isipan mo ang bawat hakbang para kung kukunin mo, makuha mo talaga. Baka mamaya padalos-dalos ka, madapa ka dyan, eh hindi mo naman makuha yung gusto mo. Meron na kami hakbang na ginagawa. Sigurado ako ron. Okay, pero sabi ni Bongo, bakit nililihis mo sa kanila? Bakit bumabalik na naman dun sa mga Duterte? Sila muna, unahin ito. Bakit yun? Kasi tuloy ang tingin ng mga Duterte supporters. Tama nga si Senator Amy, plan B to. Kailangan hindi manalo si Sara Duterte, so ipitin natin. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Ako wala akong pakialam sa politika ngayon. Wala na ako sa politika, Gucci. Wala na akong pakialam sa politika. No, but the fact that you're in government and you're an appointee Yeah, of the president. I am an appointee of the president, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo ako pag-isipan ng ganyan. Hindi ko gagawin yun. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung CLTG ba yan? Ano na yan eh, may kaso na dati final niya si Senator Trillanes eh. Hawak ko na yan a year ago. I mean, final niya sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles niyan, sa Prosecutor General, na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang yung hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap eh. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko nandiyan unang inatupag yan. Dahil Kasi sa, yung unang that's a lumabas flood na control first issue, move mo eh. Gucci. That's a flood control issue sa mga diskaya. Pag-aralan mo ang diskaya, kung kailan sila lumaki at sa kanyang mga sagot. Nagsimula sila lumaki 2016. So hahanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya, CLTG, malaki. First contract niya na malaki, CLTG. Oh, di mo pag-iisipan yun? 800 billion kaagad. Tapos pagkatapos doon, billion-billion na ang kontrata. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. Well, natural din, syempre, na pag-isipan na kung si Martin tsaka si... Kasi nasa flood control yung diskaya eh. Yes. Diba? Oo. Flood control projects din yun eh. Okay. Ito nagsimula ang lahat eh. Yes, Yung that's- impunity ng corruption ay talaga lumala nung panahon na yun. Doon lumala talaga. Kaya umabot yan sa family hanggat umabot dito. Isang mahabang kasaysayan yan, Luchi. Huwag mo puputulin. Magkakasama lahat yan. Yan ay lahat related. So parang sinasabi mo yung flood control projects na umabot sa 1.3 trillion since 2012, na karamihan nga ay nangyari din. Ito lang nakaraang 2-3 taon, di ba? Ay just a fraction of it, and so... Hindi, basta, ang sinasabi ko rito, Luchi, the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala naman check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Nagkaroon na impunity yung corruption eh. Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldi ko. Nakialam siya sa amin eh.
Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Lucy, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Napapasok? What do you mean? I'm sorry Pinapasok for the na. terminology. Walang takot eh. Oo. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila Oo, yung na pinapakialaman dapat hands-off sila dyan. Yes. Ah, Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. ano Yun ang gusto dapat niya nila. mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung